Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, dahil pasukan na, syempre yung isa nating mga paninda dyan, hindi lang ang mga basic needs sa tindahan natin yung binibenta natin. Nagbibenta din tayo ng kung ano-ano. Kaya nga sari-sari store owner tayo. Sari-sari store ang tawag sa tindahan natin. Pag-unboxing dapat ako na may video. So, ididiretso ko ng vlog mga kasari. So, ito guys ay school supplies. Hindi pa kasi ako namimili sa city para wholesale. Pero pag check ko, sa Shopee, mura din naman, may discount pa. So, ito mga kasari ay nagkakahalaga ng 1,622 yung binayaran ko dito. Kasi limitado lang yung paninda niya. Yung mga gusto kong bilhin na iba, wala siyang available na ganung produkto. Kaya nakakabenta pa rin tayo ng mga school supplies. Lalo dito sa location ko ay medyo malayo kami sa city at saka sa bayan. So yan, meron na rin namang malapit na bilihan dito na nagbukas. Hindi ko sure kung na-share ko sa inyo yung best, Next Buy. Ayan, doon kumpleto na, dyan lang siya sa bayan. Kumpleto na doon, mura rin ang bilihin. So, yun yung naging malaking impact doon sa mga magtitinda ng mga school supplies sa bayan, pati dito sa barrio. So, ito ang in-order ko dahil katulad nga sabi ko yung cover ng folder, yung jacket ng folder. 10 piece ng folder plastic jacket ay 125. 10. So, pumapatak na 12.50 ang puhunan ng isa. So, sa tingin ko, parehas lang yung puhunan niya sa city kasi ang benta ko dito ay 17 pesos. Ang markup ko sa school supplies ay mas mataas kaysa doon sa mga basic or mga fast-moving products na binibenta natin sa sari-sari store. Kasi ito ay season lang or hindi naman madalas or araw-araw binibili ng mga customer natin katulad ng Magic Sarap, sabong panlaba, shampoo. So yun, mababa lang yung markup ko sa mga yun. Pero dito sa school supplies, medyo mas mataas yung markup ko kasi medyo natutulog yung ating mga puhunan dito. Dalawang tigta 10 pieces ang in-order ko, so 20 pieces to. Mas mura sana yung 100 pieces kaso sobrang dami naman. Kasi ito, mga kasari, kung hindi mo to aalagaan, basta mo lang siya ilalagay sa hindi magandang patungan, madali siyang ng alikabok, tapos magmamantsa na siya. So, diba? Clear yan. Lalabo yan. Kaya kailangan pag tinago mo siya sa lagayan, ipa-plastic mo ulit siya ng panibago. Ayan, para hindi siya maanuhan ng alikabok. Tapos, meron tayong in-order na dalawang Crayola. Ito sana original siya, kasi mayroon nitong peke. Ito, 40 pesos yung bili ko ng isa, dalawa lang yung binili ko kasi i-check natin kung peke. Kasi dati, may na-post na ako dati ng comparison ng peke at saka original. Talagang ang laki ng diferensya nila. So, nakakatakot kasi baka pag fake ay baka makalaso ng bata. Alam mo naman yung mga gumagamit ito, mga bata. Baka mamaya kagatin nila. Kasi diba yung original na Crayola, non-toxic. Ayan, may nakalagay na non-toxic. Pero syempre, dahil nga peke, kahit sila ay toxic, ay lalagyan pa rin nila para magaya nila yung original na packaging or label nung original. So, 40, usually nagma-markup ako dito ng 25 hanggang 50% markup. Ayan, maliit lang yun kung tutuusin. Wax paper na 24 by 36 inches. So, ito yung ginagamit sa baking. Pero dahil ako ay gumagawa ng Graham bar, so ito yung pinambabalot ko. Malapad ito mga kasari. So, ang ginagawa ko, pinuputol ko siya sa mas maliit para hindi siya magastos gamitin. Ayan. Ganda to sa Graham bar kasi hindi dumidikit yung Graham dito. Pero yung iba kasi, binibili nila, mas mahal kasi yun, tapos naka-cut na talaga siya sa size. So, mas maganda yun kaso mas pricey yun. Tapos may mga design pa siya na mga aesthetic na design. Tapos, ayan, meron tayong biniling ice bag na ang size ay 3x16. Starix yung tatak niya. Ito, nakikita ko to sa mga sari-sari store group. Doon sa group ko, sa group of sari-sari store owners. Sali na kayo doon. So, ito, nakukyutan ako sa yellow na nagagawa nila. Sobrang haba. Pero, titestingin ko kung gaano kalaki ito. Titignan ko, tapansyahin ko yung presyo. Magta-try lang ako. Kasi feeling ko, ito kasing mahaba ay mas mabilis siyang tumigas. Kasi siya ay mahaba, pero hindi siya mataba. So, ganyan siya kahaba. Compare doon sa isa, hindi ako nakapagdala. Kaso, payat siya, mga kasari. So, yan. Ang tagal ako naghahanap nito. Buti na lang meron dito sa bilihan ng school supplies. Actually, dito sa binibilhan na ito, ang pangalan niya, lalagay ko na lang dyan sa screen or sa comment section yung link. I Love One Stop Shop. Kumpleto siya, may mga asukal, harina. Nakikita ko sa background kasi na-umorder ako sa live selling. So, mas maganda umorder sa live selling o kaya doon sa video, Shopee video para may discount ka makuha. Actually, dito
dito, ang laki ng discount kung nakuha. Diba sabi ko sa inyo, 1,622. Yung binayaran ko siya ng Shopee Pay. So, dahil nagbayad ako ng Shopee Pay, naka-discount ako ng 8 pesos. So, ang aking discount dito, dapat ang babayaran ko dito ay 2,130 pesos. Pero, free ako sa shipping fee. Ang shipping dapat nito ay 290. Kasi naman, paano magiging 290? Isang box siya, ang bigat niya talaga. Tapos may discount, may Shopee voucher akong nai-apply na 500 ang na-discount ko dito. So, kaya binayaran ko ay 1,622. Tapos, ayan, may order ako dito ng Victory. Kaya ako umorder talaga dito. Pumunta nga kami doon sa Unitap sa Tambo, sa Lipa. Kung sinong nakakaalam ng Unitap, malaking bilihan yun ng mga school supplies, may grocery na rin doon. Kompleto na lahat. May mga kung ano-ano na kailangan mo sa bahay. Lahat na nandoon na. So, may video din ako doon para makita nyo kung anong laman doon. Kaso, wala silang Victory na notebook. Ito yung gusto ng anak ko. Yung Victory na notebook, maganda kasi yung papel nito. Kung napansin nyo yung Victory na intermediate saka yellow pads, sobrang kapal nung pagkapapel nito. Kaya ito yung gusto ng anak ko para magsulat man siya, hindi mabubutas. Kasi yung kamay ng anak ko ay pawisin. So, delikado yung maninipis. So, maganda siya, makapal siya. Ramdam mo, makinis din siya. So, hindi agad siya gugusot. So, yun nga lang, wala pa siyang cover. So, ilalagyan natin ng cover. May nabili naman akong pang cover na basta na lang siya ilalapat dito. May adhesive na rin yun. And tapos, meron tayo ditong 10 pads. Isang rim ng grade 4. 210 pesos yung isang ganito. Yung Mika, maganda rin yung pagkapapel niya, makapal din. So, mas mahal nga siya kumpara doon sa ordinaryong mga papel na naninilaw. Ito hindi naninilaw kasi ako, nakapag-try na ako mag-stock ng mga papel. Merong mga naninilaw, merong hindi. So, itong Mika, hindi ko malulugi dito kahit matagal naka-stock sa lagayan mo. Huwag mo lang paalikabukan or mabasa para hindi masira. So, yan. Doble ingat sa pag-store ng ating mga school supplies. Ayan, dalawang rim yung binili ko ng ating Victory. Ito nga pala 290 pesos. Pero kahit medyo, hindi ko kasi sure kung magkano sa Lipa, sa ibang tindahan. Kaya wala akong comparison na magagawa kung mura ba siya o mahal. 290. Pero may nakita ko dito sa Shopee na ibang store, 235 lang siya. Kaso, walang free shipping. Tapos, wala pa siyang back to school voucher. So, kahit na mahal tong 290, ang laki naman na na-discount ko na 500 doon sa lahat ng in-order ko. So, yan. Iba't ibang kulay nga pala siya mga kasari. Papakita ko sa inyo kung anong mga kulay. Wala siyang, mapapagpilian kung anong kulay ang gusto mo. Siguro kung gusto mong may ibang kulay, mag-cover ka na lang ng ibang kulay. So, meron siyang red, merong green, pink, ang gaganda ng kulay. Mga neon. Tapos, orange. Tapos, ito ay yellow, puti, itim, violet, blue, at itim. So, yan yung mga kulay niya. Ang yarn niya, ganyan, ang yarn. Ang yarn niya, okay naman yung pagkakatahi. Merong tatlong option doon kung anong gusto mong orderin. Merong DIY, merong may spring, at saka merong may naka-yarn. So, iba't iba yung presyo nun. Pinakamura doon yung DIY na, siya, watak-watak siya. Hindi pa siya naka-yarn. Ikaw pa magbibilang ng papel kung ilan ilalagay mo sa isang notebook. So, ikaw din magtatahi. Mas mura siya. Kaso, yun nga, may hirapan ka. Pero dito, ang ginawa nila, hindi siya dinoble yung yarn. Ganon. So, kung gusto mo ng DIY, gusto mong matibay yung pagkakatahi mo ng notebook, ikaw na lang ang magtahi. DIY yung orderin mo. Tapos, ayan, 3 rim pala yung in-order ko. Hindi ko na alam. 3 rim pala yung in-order ko, mga kasari. Siyempre, mabenta to sa mga high school. Alam niyo yung mga high school, mga pihika na sa mga gamit nila. Ayaw nila yung basta-basta na lang. Yung putyo-putyo na notebook. Gusto nila maganda rin yung susulatan nila. Sabi nga ng anak ko, pangit na nga yung writing, pangit pa yung sulat. So, pangit na nga yung writing, pangit pa yung notebook. Kaya daw mas maganda yung notebook. So, meron tayong biniling Mika. So, ito yung Mika. Kasunod ito nung, yung quality nito. Kasunod doon sa Victory. Ayan. Parang magka-quality sila ng Victory. Kaya maganda rin ito. Ito namang Mika na 10 pads na 1/2 crosswise. Ito, ang dami ko na palampas na naghahanap nito pero wala akong stock kasi nga hindi nga ako namili ngayon.
Kaya, galing din ako sa Coro, nagbakasyon ako. So, tinabad na ako mamili ng school supply. So, yung mga stocks ko na lang dyan yung binibenta ko. So, ngayon sana, may bumili pa kasi sa dami ng bumili nung nakaraan, baka bumili na sila sa iba kasi kailangan na sa school. So, yan. Ito, ang presyo nito ay 195 pesos. So, mamarkapan ko siya per piece. Kasi nagre-retail ako nito, wala nang mabibili ng per rim nito. So, 19.50, pwedeng 25 pesos yung isang pad. Pero hindi ako nagpe-peraso. Kasi dati, nung bata ako, merong nagbibenta ng per peraso nito. Kunyari ay piso, ay 3, 5, ganyan. Ako hindi, per pad lang talaga. Kasi nagugusot. Nagugusot. Pag binawasan mo, kasi saka hindi mo maintindihan kung alin na yung may bawas at wala, tapos may bumili ng isang pad, baka mapabigay mo yung may bawas na. So, yan. Nakakalito. Tapos meron tayo dito intermediate na Victory. Ito naman ay 392 pesos. Ang benta ko nito, last year ko pa siya binili, 50 pesos. So, may stock pa ako pero bumili na rin ako kasi tinitignan ko yung shipping fee ko kung magbabago, kung dadamihan ko ng dadamihan yung order ko. Hindi nagbabago, free shipping pa rin. So, kahit mas marami pa dito, umabot ako ng 2,000 ng add to cart. Wala pa rin siyang bayad sa shipping fee. So, mas maganda dito umorder sa, buti na discover ko tong bilihan na to. Sobrang mura niya, sana mura pa rin siya sa susunod para dito na lang ulit ako bibili. Para hindi na ako dadayo sa lipa, mamamasahe, magpapagod, at magbubuhat. So, meron din akong tag to ball pen na flex stick na mga iba't ibang kulay. Ito, iba't ibang kulay. Kung ano yung kulay ng niya, yun din yung susulat. Testing lang natin kung talagang tama nga, 'di ba? Ganito ang kulay ng lagayan niya. Ganun nga talaga yung kulay ng sulat niya. So, tinesting ko lang. Tapos, pag maging mabenta, gustong-gusto ng mga bata yung ibang kulay. Siguradong magiging mabenta to. Alam mo, marami pa akong stock dyan kasi sobrang benta sa akin. Kahit yung walang pasukan. Kahit nung wala pang pasok, gustong-gusto nilang magsusulat ng iba't ibang kulay. Kaso, ingatan nyo lang, huwag nyo i-expose sa araw yung mga ballpen nyo kasi natutuyo yan pag naka-expose sa araw. So, technique ko, meron akong mga ballpen na hindi sumusulat, naka-stock lang siya. Alam nyo ang ginawa ko, pinainitan ko yung pinaka-metal niya sa dulo, sa lighter. Ayan, parang tinunaw ko lang yung nakabara doon sa dulo ng ballpen para lumabas yung ink. Yun, nagsulat ulit agad siya. Sumulat ka agad siya. Kaya yun, ang technique ko sa inyo, ganun yung gawin nyo. So, yan yung mga na-order ko ng mga school supplies. Sana nagka-idea kayo para makatipid din kayo. Meron kasing mga school supplies supplier, ano tawag dito? School supplies na bilihan na medyo mahal na rin. Kaya, saka wala pang discount. Kaya mas maganda, mag-canvas tayo kung saan tayo makakamura. So, yan lang guys sa video ito. Salamat po sa inyong panunood. Sa hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, ako po si Lizelle Dongdong. Ayan, pakisubscribe po. Salamat po. Happy selling. God bless. Bye-bye.